Alright, nandito na naman po tayo sa isang reaction video at opinion. Meron tayong panonoorin galing po kay Sir Banat Bay. Napakasimple lang po ng title ng kanyang Kongreso nag-iyakan sa kamera. Napakasimple lang. Ito ba yung pinasa yung bola? Tapos hindi na maibabalik at hindi na makakashoot. Alamin po natin yan kay Sir Banat Bay. Rekta na po tayo. Oh my God, we'll be back again. Come on, now let's get down to business. Okay, anong meron Sir Banat Bay? Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at napakaganda nga naman ng araw. Bakit, kanyo? Nag-iiyakan po, ladies and gentlemen, ang mga pinklawan, ang mga komunista, mga NPA ay nag-iiyakan po. Dahil nga po sa nangyari sa Senado na kung saan pinababalik o sinoli at kinansel. Kakaya. Anak ng... Alam nyo mga kababayan, talaga nga namang this is sabi nga, karma, ika nga. Ayaw kasing gamitin yung salitang karma, pero ganun natin eh. Bakit kanyo? Bakit ko nasasabing karma? Kasi alam nyo, ang problema kasi ganito, kanila pong pinaspas, kanila pong hindi pinadaan sa tamang paraan. Hindi po nila ginawa yung due process na tinatawag. Na Yes. Supposedly, sana tinalaka yung first impeachment, second. Kasi alam mo kung bakit? Ang ginawa nila, nag-antay sila, wala kasi silang sapat na ebidensya o maayos na, alam mo yon, maayos na kaso, ika nga, para ipatanggal si VP Sara Duterte. Siguro, nung nakita yung unang impeachment, ampaw to. Oh. Di ba sabi nila kapag may impeachment daw, kailangan immediately o yung isa pa na ginamit nilang term, kailangan ipaalam agad at masimulan na agad. Bakit nagkaroon agad ng pangalawa, pangatlo, at yung pang pinali nila pang-apat? Na akala natin sa loob ng isang taon, kailangan isang beses lang. Sa sobrang sabik nila at hindi nila pinag-iisipan yung mga impeachment na ipapataw nila, nakaapat na sila. Doon pa lang mga kapatid, magtaka na kayo. Huwag hihina ang inyong pag-unawa at huwag kayong, parang aanga-anga, ganun. Hindi, huwag ho, pakiusap. Huwag niyong isipin, hala, apat na ang impeachment ni VP Sara. Sobrang sama naman niya. Kaya po apat kasi agresibo silang pabagsakin po ang Duterte. Ganun po yon. Tuloy po tayo ha. Dagdagan niyo yan. Second impeachment, ampaw na naman. Kulang pa yan. Oh, third impeachment, oh, naku po, ampaw palalo. Oh, sabi, fourth impeachment, ayan na. Oh, ito, okay na to. Ngayon, biglang doon na kagad, which is bawal po yun. Oh. Bakit? Kasi ang mangyayari nga po dyan, parang yung sinasabi nilang fishing na yan, yung nangingisda. Bakit kanyo? Kasi ang mangyayari... Teka, i-highlights po natin yung fishing at yung pangingisda. Naghahanap lang po kasi sila ng gusto nilang iparatang kay VP Sara. Naghahanap sila ng matibay para ito po yung pagbato nila at paggamitin nila dun sa impeachment. Gaya na lamang ng sinabi ni VP Sara na nagbabanta daw di umano si VP Sara. Hindi pa naman activate yung banta na yun at marami na rin nagsabing mga attorney wala pang pagbabanta hanggat hindi natutumba si VP Sara. Etc. Tapos may mga piatos pa na ipinaliwanag naman na kaya nga confidential fund. At kaya nga confidential fund para ito sa mga makakaliwang grupo, sa mga lumalaban sa gobyerno, sa mga NPA, something like that, 'di ba? Kaso, mapahahaba lang maraming listahan tong pagkakamali na ginawa nila doon sa impeachment. Kaya nga sabi ni VP Sara, bloodbath ang mangyayari. Gusto niya nga sanang matuloy pa. Pero dito pa lang hindi na sila makaahon. Hindi sila makapunta dun sa final boss, di ba? Tuloy tayo ha. Ganun na lang lagi ang gagawin. Tatanggap ng 10, 50 impeachment complaint, tapos maghahanap ng kaso. Yun nga yung sinasabing parang nagpipishing, naghahanap ka lang ng kaso, kahit wala naman talagang kaso. Oo. Di ba? Tapos, sasampahan mo ngayon, pag-iipon-ipunin mo, tapos tsaka mo isasubmit sa Speaker of the House.
na which is mali. Diba? Yun yung sinasabing merong provision sa ating konstitusyon na immediately. Gigil na gigil sila dun sa forthwith. Word. Isipin nyo ito yung kanilang ginagamit pa ulit sa Senado na forthwith, dapat talakayin na, simulan na, ganyan. Nabuisit yung mga senador. Gago! Forthwith pala, mga animal kayo kinukulit nyo kami. Siguro ganun na nangyari, di ba? Ang ina nyo. Forthwith Okay. Ito ang forthwith nyo. Di ba sabi sa konstitusyon, immediately, pag natanggap ng Secretary General ng Kamara, immediately papasa sa Speaker. Bakit inantay nyo hanggang fourth impeachment? O di na forthwith sila. Di parang bumalik din pala sa kanila, no? Gago! Kaya nga ang sabi ko sa inyo, karma. Ika nga, karma talaga yung nangyari. Bakit to kanyo? Talagang, yung mismong pinanga-atake ng Congress sa Senado para simulan yung impeachment, ay yun ang ibinalik ng Senado. O bakit kayo? Sa inyo nga, hindi nga forthwith ang ginamit immediately. Kahapon, pinaliwanag ko anong pinagkaiba ng forthwith at saka immediately. Ang immediately ang mas strong. Mas matimbang. Emphasis na kailangan agad-agad. Hindi ito mag-aantay. Hindi pwedeng, sabi nga sa korte, in a legal term o sa pagdating sa mga kaso, pag sinabi ng judge, release that person immediately. Hindi pwedeng sabihin ng BJMP o ng mga pulis, sandali, pag-aaralan muna namin ito, aayusin muna namin yung dokumento. Wala na, pag inutos na ng immediately, yun na yun, di ba? Sandali lang, sandali. Chotomate. Hindi pwedeng ganoon. Immediately, pag sabi ng korte, ito ang order, mababasa nila yan, release the accused immediately. Di ba? Yun yung release kagad. Di ba? Hindi pwedeng mag-antayan. Inutos ng korte. Ganon yung nangyari doon sa Kamara. Sabi doon sa konstitusyon, immediately. So dapat, pasok agad. Pasa. Ang pagkakaintindi ko, may impeachment na isa, hindi agad nila ipinasok, pero may impeachment na. Pangalawa, hanggang sa pangatlo. Ngayon, yung pang-apat, yun yung pinakapinali nila. Di parang over na yun. Kada isang taon, isang beses lang. Doon sila pumalpak. Kapag ka talaga mahihina ang pag-unawa at talagang sabik ka lang, atat ka lang, pinag-iisipan mo lang kung paano makaupo, ganito talaga ang mangyayari. Kagad. Hindi pwedeng laruin mo muna yung bola. Ganun yun Pag sinabi sa'yo ng coach, pasa mo agad pagtanggap mo ng bola. Ipasa mo agad. Hindi pwedeng, sandali, gusto ko munang mag-dribble. Di-dribble ko muna to. Tsaka ko ipapasa dun sa taga-tira. Hindi pwedeng ganun. Immediately nga di ba? Yun yung sinasabi. Sablay. Naman yung forthwith. Yung forthwith nga, pag sinabi ng korte, we need produce the witness, forthwith the witness. Yeah? Pag sinabi na yon, di ba? Kailangan, ilabas mo kagad yung witness sa nauukol na time. Ganun pala. So, ibig sabihin, kapag ka may impeachment, una pa lang, ilabas nyo na lahat, no? Immediately. Ito na, pag-usapan na natin to. Anong nangyari? Ba't nagkaroon ng 2, 3, tsaka 4? Pag ganyan po, hindi gusto ng taong bayan yan. Yung kabila, gumagamit din pala ng term ng taong bayan, no? Butik yung taong bayan, halos 30 lang ata sila dun. Ay, naka, mga kapatid. Hindi ko din alam itong mga nagpo-post, yung mga natanggal na, yung mga hindi na binoto, yung wala na, no? Sila na lang po yung maiingay. Konti na lang sila at maingay pa sila. Yun nga lang, tinagtatawanan na lang sila. Grabe yung mga sa ICOM, di ba, pag ilalike mo, didiinan mo, tas pipili ka kung matatawa ka, pupusuan mo, ano. Doon, puro tawa, perfect tawa talaga Sa walang delay, pero yung nasa oras. Ibig sabihin po nun, halimbawa, magta-travel ka pa. O di kaya kailangan mo ng mga court order na para puntahan yung isa, yung warrant, kailangan mong puntahan. Kailangan meron ka munang kung mag-delay man, ay dahil meron kang sapat na dahilan. Di ba? Kung i-delay man, halimbawa, yung witness nasa ospital,
Di ba? Pag sinabing forthwith, antay mo muna ma-release ng ospital. Kasi naghihingalo na. Hindi pa Correct. pwedeng iutos ng judge na, immediately, kahit mamamatay na yan, dalin mo dito yan. Hindi pwedeng gayon, di ba? So, ayun yung pinagkaiba nun. Bintang sila ng bintang na dapat forthwith, nayari tuloy sila. Na-forfeit sila. Yun yung sinasabi kong nakarma itong mga animal na to. Ngayon, dahil sa nakarma itong mga animal na ito, iyak ng iyak. Hindi mananalo yung speaker namin sa magka-presidente sa 2028 pag andyan si Bibi. Example po ng umiyak. Ipapakita ko yung example ng umiyak, ha. Hanap tayo. Ito. Sample ho ng umiyak. Ito. Ay, saglit lang, ha. Ito. Dito na tayo. Sir Banat Bay, dito muna kami, ha. Ito. Maganda to, eh. Fiber ni Juan. Ayan, tago muna natin. Yan. Okay, ito na. Tingnan natin, ha. Hindi daw namin ginawa na maayos ang aming trabaho. Pero ang totoo, sila ang ayaw magtrabaho. Di ba? Hindi daw nila ay inayos yung trabaho. Pero sa totoo lang, ang dating kasi nitong mga kapatid, base sa pagkakaintindi ko, ang trabaho nyo ba, ang dapat nyo bang ayusin o hindi nyo ginawa yung trabaho nyo? Ang dapat ba pabagsakin ang Duterte? Naupo ba kayo dyan para pabagsakin ang Duterte, hindi para sa taong bayan? Ang pangit pong isipin na kaya kayo naupo dyan at nagtatrabaho para pabagsakin ang BP Sara. Ano sabi niya? Hindi daw namin ginampanan hindi naman daw namin inayos ang aming trabaho. Hindi naman po talaga, kung tutusin, kung uhukayin nyo pa, hindi nyo naman po talaga dapat trabaho ang pabagsakin ang Duterte. Base lang ho sa aking pag-unawa, malamang inutos lang ito ng mga nasa taas ninyo. Nakakahiya eh. Ewan ko kung binoto kayo ng taong bayan, siguro nga, no? Dahil minsan kasi, sa party list, pag hindi nila alam ang ibig sabihin, bahala na eh. Pwede na to, sige, boto natin, makompleto lang. Dati nga, hindi ko alam yung party list na yun. Eto nga, hindi ko alam kung paano nakapasok to eh. Mga kaibigan, nung panahon po nung eleksyon, nakikita ko to eh, kakamping po ito. Nag-viral pang, hindi naman nag-viral, nagsakto lang, na pinagtatawanan din na yung nasa bahay siya. Correct me if I'm wrong kung siya, baka kamukha lang. Na nasa tapat siya ng bahay ng kulay pink. Sabi niya, grabe ang suporta ng pamilyang nasa loob ng bahay na to kasi kulay pink daw yung bahay. Ibig mo bang sabihin, pininturahan ng pink yun para lang po sumuporta sa kakamping? Yung mga ganun ba? Basta may mga video siya dati, tumaba na lang siya eh, pero pagkakaalam ko siya, kung bakit ko siya natatandaan, real talk lang wala naman halong panlalait eh. Hindi naman tayo nalalait. Tabingi po kasi yung kanyang bibig, so natatandaan ko siya, at saka yung hugis ng mukha niya, yun lang nagkaroon siya ng salamin. Kaya hindi ko talaga masigurado kung siya nga yung kakamping na yon na nagbablog na sumusuporta daw po yung bahay na nasa likuran, na may pamilya daw doon kasi kulay pink yung bahay. Yon, doon ko siya natatandaan at hindi ko siya makalimutan. Ngayon nandito na siya, nagsasalita na, nakikita pa natin. Tinanong niya ang Pangulong Duterte, di ba? May mga ganun-ganon. Ang trabaho nyo ba para dyan? Nakakapanghinayang eh. Kasi nandyan na kayo, pumasok na kayo, may mga kapangyarihan na kayo dyan. Sana nagtrabaho na lang kayo ng maayos para sa ating bansa. Ang problema po, nakikinig kayo sa mga mas hindi naman kasi ito mataas eh. May mas matataas pa dyan. Na yun kasi yung pinapakinggan ninyo. Tapos naman kayo, yung kung ano yung mga sinabi sa inyo, wow nyo. Tinan mo ngayon, umiiyak siya, sabi ni Sir Banat Bay. Hindi po literal na iyak ha. Kung may literal na iyak, baka nga talagang umiyak. Pero ang pagkakaintindi ko sa sinabi ni Sir Banat Bay, baka dito. Shoutout po Sir Rel Talker ha. Hindi daw namin ginawa na maayos ang aming trabaho. Pero ang totoo, sila ang ayaw magtrabaho. Sila ang Ayaw nilang magtrabaho kung pababagsakin lang ang Duterte. Kasi nga po, napipilitan na nilang gawin yan kasi nga sa ginawa ninyong pagpasa na questionable. No? Ang trabaho ng mga senador, hindi po katulad ng ginagawa ninyo dyan. gampanan ang kanilang mandato sa ilalim ng Iyak, ating no? konstitusyon. Ngiwi. Mga kasama, Ngiwi, nakita natin
kung paano bastusin, Talaga? abuyin, Eh. at balahurain ng Senado ang ating konstitusyon. Eh kayo nga daw ang nagsimula eh. Nagkaroon kayo ng 1, 2, 3, tsaka 4. Yung fourth week ba yun? O immediately. Hindi nyo agad pinasa, tapos nagkaroon ng 4. Hindi nyo pa ginawang 10, nahiya pa kayo, anak ng teteng kayo. Tapos sasabihin nyo, lumabag pa ng konstitusyon, yung mga senador. Kaya nga nila pinag-uusapan kasi nga labag yung ginawa ninyo base ho sa ating pag-unawa. Talaga ba? Sistema ng katarungan, pinastos, pinalahura, sinisira ngayon ng Senado ang mechanisms for accountability. Sir, Ang sarap sabihin gago siya, no? Pero hindi pwede. Ang tanong ko lang, bobo ba siya? Nagtatanong lang po sira ulo ka din ba? Nagtatanong lang din po. O tanga-tanga ka ba? Nagtatanong lang din po. Kasi base sa aking pag-unawa, mukhang konti na lang ang natitirang pag-unawa sa iyong kaisipan sa mga bagay-bagay o kumakampi ka talaga sa pagkakamali. Yun lang ho ang pagkakaintindi ko sa mga pinagsasabi niya. Kasi pag nasa ganyang edad ka na, alam mo na ang tama at mali. Pero kapag malaki ang bigayan, walang pakialam kahit mali. Di ba? Ganun lang naman talaga eh. Baka malaki ang bigay. Yun lang Wala tayong hate sa personal. Malay mo, baka maging kaibigan ho natin to. Pero hindi ako nakikipagkaibigan sa... Grabe, di ba? Nagtatrabaho pala kayo para pabagsakin ng Duterte? Huwag natin silang payagan dahil ang baho ng ginawa nila kahapon Char. ay bahong bubulok sa ating demokrasya. charot! Siguro lang naman, baka nga talagang sira na ang kanyang tuktok. Siguro lang hindi ko pa sigurado. Siguro lang, siguro. Mali mo, hindi naman pala talaga. Ay, nako, sus mio, Maribar. Bumabalik na naman sila. Yung mga dilaw. Sila kaya, ano na ang mga nagawa nila para sa Pilipinas? Yung mga nagtatanong, sa bagay, sa dami ng ibang nanonood sa akin, basta may mga mabababa din naman akong mga views. Pero sabihin mo na sa 10,000 views na nanonood sa akin. O sabihin mo na may mga matataas, may mga 3 hanggang 4 lang naman na nagko-comment. So ibig sabihin, konti na lang talaga sila. Na nagtatanong sila, bakit yung BP Sara nyo may nagawa ba? Hindi sila pumupunta sa page. Hindi sila pumupunta sa website. Bakit kanyo? Hindi rin kasi ipinapalabas ng mga bias media kung ano ang mga nagawa ni BP Sara. 'Di ba? O, kaya anong nagawa ni BP Sara? Ang presidente namin may nagagawa. Naman yan. Ito talaga solid to. Ayaw talaga niya kay PBBM. Okay, sige, tingnan natin Ang ingay-ingay nitong Yuri na to. Ingay. Effort na siya no? Ganun-ganun na siya. Diyos ka! Natatawa lang talaga ako mga lord sa mga buwisit na kongresista na yan. Lalo na yung ngiwi na yan. Kaya mo talaga kung sino no? Wala yon. Huwag nyo na lang pagpapansinin yon kasi itong tao na to, wala naman tayong mga nakitang nagawa rin yan sa lipunan. Siguro kung meron man, dilawan yan. Siguro mas na-highlights pa dapat yan ng mga media kasi magkakakampi na sila Yung mga bias lang Di ba? Pero ano ba, may highlights na bang nakita tayo? May nagawa tong mga to? Wala. Umupo yung mga yan, naubos na lang yung oras nila. Gusto lang nilang pabagsakin si BP Sara. Yun. Kasi hindi na sila makakakurakot Naalala ko lang yung kwento ni BP Sara nung binigay yung budget dahil nga malaki, yung iba daw humihingi sa kanya. Hindi niya nabigyan. Bakit? Ba't mo bibigyan? Sarili mong budget yun Hindi humingi ka ng sarili mo ding budget. Kasi yung budget ni BP Sara may mga mapupuntahan. Sa kabila kasi, pwedeng magkaroon ng nakawan.
Siguro hanggang dito na lamang tayo mga kapatid. Oh, I'm better fool. Darling, I love you. Maging masaya tayo mga kapatid dahil po umiiyak na ang mga dilaw na naman. Sila naman talaga ang totoong kalaban na nagtatago po kay PBBM. Base lang sa ating opinyon. Ngayon PBBM, ikaw naman ang isusunod talaga nila. Alam mo, ang tunay na kalaban mo, yung mga yumayakap sa'yo dyan. Kasi nga, nagbe-benefit sila dahil presidente ka. Kaya ngayon, parang wala ka naman nagagawa. Yun lang ang sa atin at opinion natin. Kung ako sa'yo, kung kumapit ka sa Duterte, malakas ka sana ngayon. Let's get down.